Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasimya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra, sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kababuhan, Radyo Ultra. At ang oras sa Noda Veritas, 3 minutos pasado alas 3. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Noda Veritas, ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Noda Veritas, mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Noda Veritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Nagsalamat mga higala, kumusta maayong hapon? Ang palibot din sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, init. Usahay, hangulon tanan ng dagom-dagom. Abi siguro nilang mailad. Sa tanan nga nagasunod din sa ato nga pagpadagan sa ato nga programa maayong hapon o ginot pasabunta nga dining orasa nakapahuway na mo for about 1 or 2 hours igo na makarelax ang ato ang kaugalingon. Ilabi na katong gusto gyud nga kanang gingaw nila sa mga karaan nga mga pinulungan nga mga unsa na aha kanang siesta. Abi na ko ng siesta kanang gitar. Lain ating pahuway man kuno na ambot og tinuod ba na ang ato karon mga binag-o naman panalitan unsa may pasabot sa ONW. Di ba kasabot mo na na. Wa mo kasabot na na unsa may ipasabot sa DIY. Di sila kasabot kana siya bay panahon na sa amo ang generation kanang DIY kanang ATM ambot tong sa toy meaning sa ATM ha. Oo. Kanang kanang bebe W katong gisulti na ko kaganina ganon na pagyo ko unsa ba toy meaning ha kalimot mago. Okay. So, may hapon sa tanan nga nagsunod o gusto ko lang magpasalamat sa tanan nga nakasubscribe sa atong Noda Veritas YouTube channel, no? Ang atong Noda Veritas sa program YouTube kanang sign nato na matultulan pinagi lang sa pag-type sa Noda Veritas CDO. Mamatigdan ninyo nga diha sa ato ang programa sa matag episode taas gyud kayo. Tibuo kini nga content sa ato ang live nga programa sa Noda Veritas ang i-post ni Ricky diha. Mao na nga mapura gyud mo kay ang format sa mga programa kaning unsa na deliberative type sa mao nga program pagpasabot og maayo para masabtan sa atong mga tigpaminaw. So magadawat ta sa inyong mga pangutana og ang atong contact number sa inyong mga pangutana 0926 7702-557. Ako sublion ha. 0926-7702-557. Ang ikaduha nga contact number mao ang 0917-704-3210. Ako balikon. 0917-704-3210. Okay? So mao na plastado na ta sa Facebook, mudawat po ta sa inyong pangutana. Alright? So naaman diha siguro ang Facebook, makita man ko ninyo diha o pwede mo makapost sa inyong pangutana unya tubago nako pinaagi dinhi sa ato nga pagpadagan sa atong tulubanon. Okay? Una pangutana nga atong tagan og pagtagab dinhi sa ato nga pagpanaguban kadyot lang ha. Kay ako sang i-open kining cellphone nato.
Alright, good AM sir, ganina ni gipadala pero karon pa ko nabasa din paglingkod nako, no. Good AM sir, Noda Veritas unya na may JC. Halakar basin og gift certificate ni. Kay JC man pero jar maning JC. Noda Veritas JC Patag Upol. Sa Patag Upol ni na atong suking tigpaminaw diha sa Patag Upol si kadyot lang Alex Cañete sa Patag Upol. May hapon ninyo diha. Patag Upol, nakapalit ko og lote unsay kinanglanon kong ibalhin sa ako ngalan ang titulo. Salamat Sir Frank. Brief and concise ang iyahang pangutana. Nakapalit ko no siya og lote unsay buhaton niya nga ang asa na ba to ha? Kadyot ang ha. Unsay kinanglanon kung ibalhin sa akong ngalan ang titulo. Sa to pa nakapalit na siya og luna sa yuta. Ato ning tinambanon kay mo malagi ni akong isulti nga ang atong format dinhi sa ato kapag padagan sa programa deliberative ang approach. Pagpasabot gyud sa may pulos na atong programa og outline ang atong diskusyon. Maglisod man sila og apas. Di ba? Mo man ang tinuod, no? Kay kung panalitan diretso nga maingon ko ato ka sa ROD aron maparehistro ng sabang ungalan ang imuhang napalit nga yuta. Dili na sakto nga pagtrabaho. Maglisod og sabot ang atong mga tigpaminawan may tungod diana. Tinabanon ta. Kung makapalit ka og yuta, kinahanglan atong siguro doon nga makuha na to ang mother title. Okay? Kana sa sitwasyon nga common pa ang pagpanagiya sa yuta. Pero kung makapalit ka og yuta nga nakapangalan na kana sa seller, panalitan Pedro ang gabaligya sa yuta, maopoy nakatatak sa titulo sa yuta nga gipakita diya sa imuha, dili ka na maproblemahan ni ana. So, kana pa lang, murag follow up ko na nga pangutana sa tagapatag Upol. Unsa man mother title or gikang gini nakapangalan na ang titulo sa yuta sa seller. Oo. Kay naay diferensya nga may tabo sa proseso. Kay kung mother title, naapay proseso nga to ipasukod ka na, ipalain ta kana silbi ang maong luna, ipatipak na to aron nga mabalhin ka ng maong luna sa yuta diha sa imong pangalan gikan sa seller nga siya mo'y co-owner sa mother title. So naay proseso, no? Malangan gamay. Muna nga ako, kung namino ka ang sender na ini, ang last 2 digits 46, no? Di lang ko magsabag sa basta kay 46 ang last 2 digits. Magiskot nga ni tag numero siya, 46, 46, basig mo gawas na. Wapo ni siguro ba? Di ba? 463 pa naglitan. Ay napili di tao, kanina napingsan atong numero 527, ang gawas 582. Oo, pingsan ta. Okay, balik ta. And so, kung panalitan mother title, na ay problema na sir gamay, malangan ka. Kay ipasukod pa man nato. Okay? Panalitan, ang seller, ang tagiya sa luna sa yuta, 100 square meters ang iyang ibaligya. Pero mother title pa. So naay dako nga proseso. Nangutana ko mo, ako nimo diha og asa ni ini, naka mother title ba kini o nakapangalan na kini sa seller. Gusto na ko maklaro ang tanan para nga kadtong mga naminaw nga tuwa sa mga lagyo nga dapit sila makatutok og ilang i-take note ang ato ang pagpasabot diha kanila. Na panalitan ang titulo sa yuta nakapangalan na nimo. Ang imong ngalan palitan John. And so, ang titulo sa yuta nakapangalan ni John. Dali ra na kay nakapangalan naman. Di man na kinanglan pa nga ipabahin pa na, paagi pa nato na og survey. Okay, so naatay kontrata deed of sale. Ingon nimo nakapalit ka. Sa to pa di na ko magisgot sa mga gikinanglan mga documents para nga valid ang sale
ang pagbaligya sa luna sa yuta pagpaingon sa imuha. Ang imuhang pangutana unsay mga pamaagi nga matransfer ang maong titulo sa imong sa imuhan na ang mga gikinahanglang requisitos. Okay? Reviewon na to. Mga requirements ba to nga iambot ipasabot paminaw maayo ha. Kinahanglan lagi. Unsay kinahanglanon kung ibalhin sa ako ang ngalan. Alright. Mo ni karon. Dadon nimo ang absolute deed of sale. Kaya nabaligya naman na, no? Unya, preparahon nimo ang tax declaration sa mong yuta. Naapod ang certificate of title gikan sa nagbaligya. Alright? Klaro na ha? Ang absolute deed of sale kinahanglan notarize. O kanus panalitan nimo na napalit, ang rule maone, within 30 days, kinanglan imong dadon ka na ngadto sa BIR para magbayad ka sa capital gains tax. Ang pautana, kinsa may magbayad sa capital gains tax? Ubos sa balaod sa tax code, no? Sa National Internal Revenue Code, sa balaod nga gitawag nga Comprehensive Tax Reform Program. 9442 ba ka to? 9242 ba itong Republic Act? Diha, nag-ingon nga ang magbayad sa maong capital gains ang seller. Okay? Usually, ang magbayad sa capital gains tax ang seller kay mao nang balaod. Pero naay mahitabo nga sabot-sabot para madali ang proseso og mabayran diretso ang atong obligasyon sa gobyerno pinaagi sa opisina sa BIR. Unsa man ni? Magsabot mo ang seller og ang buyer. Gasabot na ba mo? Mao ni ako punta na, gasabot na ba mo nga ang buyer, ang ikaw mismo nakapalit, nag-ingon or magasugyot ka nga ako nalay bayad sa capital gains tax. Ang tuyo parang madali. Kay kung panalitan o huwatan tagyod, sumala sa sugo sa balaod nga ang seller mo ay bayad sa capital gains tax, maabtan mong siyam-siyam. Kay pangitaon pa man to nimo. O asa na ba to si kuan? Uy, nakitaan na yun nimo. Pare-pare, kinikuan pare ba? Adto na ko sa BIR kay magbayad ko sa capital gains tax. Ang kwarta bayad. Sigurado ka kanay kwarta na imong ipangita nga katong tag-isyuta. On that very time nga nakikita kaniya. Mangita pa nagpasumangil. So nalangan ka. 'Di ba? So sabuton ninyo, pare ako'y magbayad. Ang cost sa capital gains, kwentahon na daanan ninyo, pilebero nun. Okay? So, ikaw na magbayad. Minusan ka na sa total cost sa imong gipalit nga yuta. Palitan, 100,000. Tabi karon ang capital gains, 6% month of the 100,000. Pila man na? 6,000? Okay. So, imong minusan og 6,000. 94 na lang ang imuhang bayad sa tag-iya sa yuta nga nagbaligya de kanimo. Mingon tong seller, ha, nganong kulang man dili pare gasabot na ta. Ako may magbayad sa capital gains. So, okay na. So, usa na sa mga requisitos. Kini pipila ka mga papilis. Mag-apil na kay i-require ka man, pangitaan ka pa og tax clearance. O unya pangitaan ka pa og transfer tax sa BIR. Imo ning i-comply plus other documents. Dadon na nimo dito sa BIR para i-appreciate ka na sa taga BIR. Mingon ning taga BIR, well, sinapay pa well, no? Ang ato buhaton ni sir, magbayad ka na dayon sa capital gains tax. Mao ning imong bayron nun. Sugin lang ka na dayon nga mauna ang imong bayro nun. Bayar ka na din ritso. Unsa pa mi imong buhaton? Diba?
kanang mga papilis nga gipanganlan nako iuli man na sa imo. Iuli. Kay mausab ka na ang pangitaon didto sa Register of Deeds. Apan sa dili pa nimo na mabitbit ang mga papilis, doon na kay laing pagabitbiton gikan sa BIR nga usa ka importanteng document. Kung wala kini siya nagpasabot nga ang maong yuta nga imong napalit dili siya matransfer diha nimo. Unsa man ni? Muna gitawag nga certificate certificate authorizing registration. Ang itsura na ng certificate authorizing registration gikan sa BIR mura na siya chiki. Ang gidako na murag kupon one size. Murag chiki ang papel ba? Oo, ang kulor. Kana mo'y unang pangitaon sa Register of Deeds. Katong ubang mga papilis, follow up lang to kay nakita na mga nito sa BIR katong gipanganlan nako kaganina. Once nga matipon-tipon kining maong mga requirements, dadon nimo kana sa ROD, Register of Deeds, nga naa diha na imutang duol sa City Health sa karaang Minteryo. Diha gud dapit sa Sevier sa likod. Dadon na nimo dito. Ayaw diretso sa kastaas kay naay gabantay sa silong dito nimo ipakita. Naay bayro nun gitawag na to og registration fee. Gamay ra gud. Gamay ra. Kapalit ka gani yuta worth 100,000 kana pa ang gamay man na kaayo, di man nakaabot og 2,000 gani siguro. Okay. Dawato na dito. Unya pag humagtatak ipasaka ka dito sa taas kini detalyado ni bay. Ipasaka ka dito sa taas sa Provincial Assessor's Office. Provincial Registry of Deeds. Alright. Provincial tungod kay ang yuta nas upol. Kung din pa na sa syudad, diha na sa City Registry of Deeds. Okay? So dito ka na dito. Na ay mag-receiver ni Musta, sir, unsa man mo ka na, mo baby, tanaw na to mga papilis, ay okay. Tanaw nila dito, okay sir, amo nang gi-receive, kumpleto na ang mga papers, balik lang 2 months from now or 1 month from now. Kay imong kwao na ang certificate of title nga nabalhin na gikan sa seller, diha na dayon sa imong pangalan. Tiwas. Nasabtan nimo. Kana assuming nga ang kabaligya ang seller gyud iya na gyud nakapangalan. Ang problema og mother title. Kay abtang kita na nagsiyam-siyam. Muna nga mura ko advice na ko nimo dia. ATM. Kay ba mag-unsay meaning sa ATM? At the moment. Abi nimo kay ATM ka na mas bangko, wa ka kuyapi diha. Naunsa di ka? O, di ba? Kamo ba? Magtuntuon sad mo na ng mga binag-o nga mga style. O, ATM. Hutan na to si Frank kay ato kuno siya sa ATM. Ba di mao? At the moment. No? Okay. Nala sige. Elizabeth, si Ma'am Elizabeth Basilgo. Ma'am, mayong hapon ni mo diha, no? Musta man ka? Taod-taod na nga sige ka malang magbilin diri og mga matimo-timo sa atong mga kauban, di ka naman pakita oy. Si Marlon maing hapon, Oliver Ampong Nalwal, naminaw mi Junjun Baka sa imo program Sir Frank. Way paglubad suki sa Noda Veritas. Thank you. Basta wa kay lakaw ber, no? Rodney Rakenrola, Noda Veritas. Naipunuan sa mangga Sir Frank nga naa sa boundary sa maong yuta. Karon kay ang 70% sa dahong sanga o bunga sa mangga naa na sa among tugkaran. Ang tag-iya sa mangga musulod sa among boundary. Kadyot lang ha. Abot sumpay nini. Taas mangguni kadyot. Amaw lagi. Masulod sa among boundary kay
or coral para manguha og bunga. Wala ko ganahi sa ilang style nga gahimuon nilang rason ang mangga aron sila makakatkat sa punuan o usahay makatunob na sila sa among yuta para kuhaon nila ang mga bunga nga nangatagak. Pwede ko na sila isumbong sa barangay kapitan kay trespassing naman ilang gihimo. Pwede kayo. Walay makabuot basta sulod sa atong boundary. Na ay doctrine na sa balaod, prinsipyo sa balaod, Mr. Rodney, kanang doctrine of self-help. Nagpasabot na nga kutob sa mga bisan kinsa nga tao nga musod mangaha sa pagsod sa ato ang boundary sa atong kaugalingon nga property, pwede ka na nimo sila exclude. Abot ipasabot sa exclude nga imo gyud nang papawaon gikan sa sulod sa imuhang lagwarta. Dad-ana usa dito sa atong barangay kay para eksplikahan sa baong kapitan. Nga mangaha silag sulod, dabig dunay mawala. Manubag ba sila? Or kung maldito po itong tag-esyuta nga nawala iyang baboy o niya ang pasanginlan ang silingan kay gasulod gawas, siya mo'y unang suspect. Diba? So ang akong pahibaw diha kanimo Rod, mao nga i-refer ni sa barangay kapitan, i-cite ang mga tanan nga mga circumstansya nga gasulod gawas sila kay manguha sa bunga. In fact, no? Kung mutagak na ang bunga, walay katungod ang tagiya sa mangga nga magakuha ni ana. Tuan na sulod sa lagwerta sa sikbit nga property. Iyan na kana. Mas maistoryahan pa ang mga bunga nga naa pa diha mismo sa sanga. Pero kung matagak na, wala siya katungod ni ana. Muna nga, siguro gituyo na sa balaod, araw nga, dili na nila puniton. Kay kung puniton, unya wala diha ang tag-iya sa balay sa sikbit niya na posible nga naay trespassing nga may tabo. Di ba? So, ingon na kain, kabuutan ang balaod. So, Rod, muna imong buhaton. Muna yung buhaton nimo. Salamat kay Rodney, no, sa imuhang mga unsani, mga gipadangat nga pangutana. Marlon Malilong, ingon pa sa ako ang papa. Kay withdraw daw nako ako ang kandidato. Mao ba? Withdraw daw nako ako ang candidacy kay sunod tuig pa kuno kay magtigom pa kuno siya para sa ako ang paglansad kay kwarta kuno ingon sa ako dili kumusugot. Naka-file naman nga bahala sila mamalit og buto nila. Mag-suffer ang mga tao karon, sir, sa barangay. Tinuod na. Ilabi na kung magpahaylo kita, no? Kung doon na imududho na to diha nga sapi, na walay kondisyon, dawata. Although, kung tanaw nimo ang balaod sa Omnibus Election Code, violation na. Kaya ang presumption na ihatag panahon sa eleksyon, gibaligya nimo imong boto. Ang balaod sa Comelec, dili mo tugot nga ibaligya imong boto. Naamang yung ingon nga, Frank, dali ragod. Nga naman part, pakurat-kurat lugar ta. Nga naman part, kung ano ba ko part, ka na nga mo, dili ka jut lang kayo. Imo na ni. Okay sab, no? Salamat kayo. Kaning, kinsa ba imong kandidato? Wadi ka kaila sa atong kandidato. Warabawa. Piligrog bawion. Siya abin na lang nabi. Unya gi-report na nga gihatag. Ay, nakasapi ang naghatag sa sapi na sabdi. Ay, oo. Okay, so ikaw kay nag-giaghat ka man, pero sukol ka man. Sukol! Pagbuot na naman sa katawhan o gusto sa katawhan nga kining pilion ka, oy, hayahay kayo. Okay, sorry ni Libs Mutoblag. No da Veritas, base ni sa akong kaagi sa una, 2013, sir. Kung asa, nag-apply ko isip company driver og urgent ni. Gipa-comply ko nila tanan sa requirements, medical, etc. Ako at tanan gasto. Nag-hire
ba niya ang sumpay. Nag-hire sila kay nag-resign ilang driver. Karon kay nibalik man ang ilang driver kay nausab iyang una o gipa-cancel iyang resignation. Ang nahitabo ilan na lang kung gi-reserve if need na nila. Karon nakagasto kog ayo sa requirements sa wala pa. Pwede ba sila nako isumbong? Di nimo mapugos? Okay, you are not officially connected yet with the company. So wa kay inunta gitawag nato og relationship. You cannot even be classified or considered nga empleyado ka kay ga-apply pa man ka. Pero na exception. Naay uban nga mga magiluyon nga mga kompanya. Nga maluoy siya, nagununa sila nga nakagasto na ni siya unya gi-reserve na to kay nibalik man ang katong nag-resign. Kanang nag-resign ba, ambot gyud sana pagbutang sila nuna nga mobalik man sila. Magbaton san mo kaulaw, nag-resign na gud mo. Gi-reject na gud ninyo because you do not like the company. Giluwa na ninyo ang mao nga company o kung balik mo, wa mo pangkuyapi diha naon sa day ka. Usually ingon na ako di ko modawat kun ako'y employer, no. Branded na siya nga maipagwatsi. Kanya, nag-resign na gud. Sa to pa, buwag na siya. Nya balik lugar siya. Nya ako pong dawaton. Ngita di kuglain, sama ni mong nag-apply ka. Pero balik ko na ko, kung gasto man panalitan, magpa-refund, na kompanya nga maluoy. Naapoy kompanya, strictly speaking, no? Naapoy kompanya nga dili gyud kay wa siya obligasyon kay di pa man ka klasifikado nga empleyado sa mong kompanya. Giisip ka outsider pa. Pero naay mga kompanya nga mangiluyon. Do adto dito sa Kaiser sana sa Kahira kini nga ni-note na ko dada. Pila ba imong nagasto? Kuan sir kini 900. O sige. Pag paripan ako ang imong gasto paripan ni adin ni dad ang note adto dito sa Kaiser's office iparifan. Na uban na ingon na. Pero nasa uban dili. Na po uban dili. So I hope na sabtan ko ni Suroy-Suroy. Giwatan ako si Kuan. Katubang taga Patag Upol ba? Ako ni klaruhon og sa iyahag titulo ba sa yuta ba kay basin og mother title pa. Kay kadyot lang ha. Alright. Tanan akong naa ba? Wala. Wala. Yun saan sa sinanay tating ganina unta ni wala kong basa nay 2153 uyon ako sa federal form sa gobyerno kay naedukar ako sa imong pagpasabot tiway pagbasa. See? Kung maminaw ka lang sa programang Pulso Part, digid ka magmahay. Sa 100% at least na 0.5% siguro nga nakahabok-habok sa imuhang alimpatakan. Nakatabang lugar, nakahatag ko gamay nga kayag diha sa mga programa sa Pulso. So gidapit ka mo maminaw mo diha adlaw-adlaw. Salamat kaayo si Nanay Tating. Okay, sige. Suroy-suroy kining unsa man nasabtan to nimo? Wa ka gyud ripan eh. Wa ka gyud taon sab no. Buboy Tadim, good afternoon manager. Boy, mayong hapon nimo diha no. Salamat sa inyong pagsunod, pagpaminaw kanunay sa atong programa nato nga Nuda Veritas. Kadyot ha, ni Bagting man ang atong cellphone. Alright. Mother title na nitubag na si Kuan 64. Mother title pa sir. Sumpay ni ganiha lagi-lagi nakasabot na ko. Kita man nimo na ninyo no. Mo nang ingon ako, di ba? Gaingon ko kaganina nga certified na or ang certificate of title nakapangalan na gayod sa seller. Kini dili pa mother title. So daay taas-taas nga proseso
Kung mother title man pananglitan, sir, daghan ang tag-iya. Wa pa mabahin. Mo nang gitawag nga mother title. Makadungog gani mo nga sagad kakadungog ko nini part. Nya ang mga broker raba magagamit og mga term, magagamit og mga terminology nga dili ka kasabtan sa ordinaryo nga tao. Ilabi na panalitan mother title abi siguro nila og kanang anay nga nanganak kay mother na si anay. Lain ang bot ipasabot. Kanang panalitan tax declaration. Inyong explikahan kung sa kanang tax declaration. Panalitan technical description. Inyong yapong explikahan unsa kanang bot ipasabot sa tax declaration. Kini ang responsibilidad nini ang mga broker. Na may pagka ay lang ka-discourage sa Mr. 46, no? Sa iyang ipadala nga pangutana. Ay lang ka-discourage. Kumbate lang yapon. Ipasukod pa nato kanang mother title. Kay daghan ang mga tag-iya siguro magagad na sa mga gidaganon sa mga sumusunod. Okay lang. Ang exception mo ni okay lang kung bugtong anak ang nakasunod sa kabilin. Kay automatic ka na, di na kinanglan ka na nga sukdon. May ngon lang siya nga na ako'y baligyan yuta. Dako man pero ang ako'y ibaligya half hectare lang. So sukdan ka lang og half hectare. Wa na siya ilain, kaya man na tanan. Oo. Although kinal mahibalo ang Register of Deeds na nga pamaagi. Pinagi sa self-adjudication. Tawag na diha sa atong balaod nga affidavit of self-adjudication. Na once nga tapos ka na sa pag-execute sa affidavit of self-adjudication, tagaan lang nimo kopya ang Registry of Deeds. Okay na kayo. Imo na. So, usana sa atong tanaw na tanawa og unsay update. Mangulam ka manggod na napod sa atong mother title. Nakita ba nimo ang maong mother title? Imo man ang hulaman, kay imo man ang ipasukod sa katong 1,000 square meters or half hectare man panalitan sigon sa inyo nga sabot, nya kinanglan vis-a-vis naapod ang maong tag-iya. In the presence sa mao nga magsukod, private na to nga geodetic engineer nga mo'y magsukod, tipakan ka, kuwaon ang kumpleto nga gidakon sa maong luna siyuta, kay mao ka na ang kabasihanan nga ibalhin na to ang maong titulo, ang pangalan sa ngalan na sa nakapalit human sa pagsukod sa usa ka private geodetic engineer. Mora na ha, please take note sir, no? Ma'am, katong nangutang na, mao na ang usa sa mga itakol na to. Salaktod kapag gasulti ato ning itakol one by one. Liw ka na sa labing dali nga panahon. Okay? Nalasige, kadyot lang yun ha. Naapabayla yung pangutana. At least na tubag katong ako ang unsa ni kining pangutana nako diha niya. Jot lang ha, kadyot. Si Ma'am Elizabeth Basilgo. Good afternoon, Sir Frank. Timing akong sakop. Nangutana nako bahin sa yuta nga gibahin-bahin sa ilang amahan sa ila nga managsuon. Oh, maayo kayo. Buhi pa, gibahin. Unsa kuno ilang buhaton. Ako ingon paminaw ni Sir Frank karon kay na-survey na. Kay na-survey na, asa na ba itong tumoy ninyo ilang amahan? Kay na-survey naman ilang yuta na minaw siya karon, gusto niya mahibawan unsay iyahang buhaton aron makatitulo siya, mother title pa. Alright, nabahin na. Alright. Atong pautanon unsay report silbi sa mga detalye gikan sa geodetic engineer. Plitan upat ka bahin kay upat ka mga igsoon. So kamo magsabot diri ko dapit mingon lugar ka, no? Diri ko dapit, dapit sa munisipyo, magatbang yung kini akong yuta. Nana lugar.
kamo magsabot mo mga igsoon. Kaya na magoy mga kaso nga mag-ilog pulos highway na mahimo ba di imong yuta pulos highway na bigway karsada to sa likod usara ka side. So amay tabo magraffle. Magraffle na lang ta kuya. O kinsa makadaog dirita sa highway mag-aplastar dapit sa pagbinahin na yuta. So kung na-partition na into 4, depende og mag-agad sa pila ang mga sumusunod, magsabot na din sila asa ko. Kung ma-identify na kung asa siya, muna ng bahina nga atong kwaon ang detalye pinagi sa technical description nga gihimo sa private geodetic engineer kay ato na dayon kanang himuan nato og kining gitawag nato og technical description pinagi sa diha ba sa tax declaration kay wa pa man nato kana siya ibaligya. Pag ibaligya na samot na kay diha sa atuag nga by the way titulo sa kung pananglitan gusto ninyo imong patituluhan so imong kuwaon ang report sa kompleto nga technical description kay mao kana ang isulat no mao kana ang ibutang dito sa titulo. Alright, magbayad sa tagbuhi sa gitawag na og estate tax. Gitawag na og estate tax diferensya sa gitawag na to capital gains tax. Kay kini nga klase nga buhis pagatawgon siya og estate tax kay ato nang sinunod direkta gikan sa ato ang ginikanan. Kuha ninyo. Kay kung nakapalit mong tagagawas ang tag-iya, dili na gatawgon og estate tax. Gatawgon na siya og capital gains tax. Galing kay sinunod man kini ninyo, obligasyon kini ninyo. Alright. Dili pa hinahinay ni taas kayong proseso. Taas kayong proseso. Ang importante nga na-identify na ang imuha. Okay? Unya, kamong mga igsoon, panalitan upat, di natulimtan nga mag-execute kamo og extrajudicial settlement. Kay mao po na ang tan-aon sa geodetic engineer. Ngabi, pila ba ni kabahin? Ay, upat di ay, nanalugar, no? Gibasin na niya dito sa extrajudicial settlement of estate. Kay mausab ka na ang basihan individually kung pilay imong bayronon nga estate tax dito sa BIR. Ikaw nga usa sa upat ka mga sumusunod. Ako example, upat ka mga sumusunod. Individual na ang inyong pagbayad sa inyong estate tax base sa extrajudicial settlement of estate. Panalitan karon 1 hectare. Nya gibahin into 4. Pila man na? 2,500 square meters. So, ang imong bayaran, 2,500 square meters. Sinunod gikan sa imong ginikanan. Naalay mga proseso, unya magasto lugar gamay, kay siyempre, pagpabuhat na to sa extrajudicial settlement. Magsuon, mag-abot-amot na. Kay ato pa nang ipublish sa usa ka newspaper of general circulation. Gituyo na kay aron nga katong uban mahibaw basig argibyado siya oy wa man ko bahin ni nana lugar no nga buhi pa man ko maiyan ni from the mother title dili ni pwede part nga panagyahon sa lain nganuman ila man ni legitimate makinin niya kagapon ba to o nato nga unsa madlaw ron Miyerkules netong Lunes nagmention ko og legitimate. Kanang legitimate, gi-reserve gyud kana ngadto sa mga anak, mga compulsory heirs. Ikaw nga nagpaabot ka sa buong bahin, legitimate ka nang imong gipaabot, bahin ka na nimo. Kanang legitimate, dili ka na pwede nga imong i-waive. Kay balaod nag-ingon, imo gid na. Kinsa ba'y nag-waive po o manununod siya? Mura mga ang uban, mangilog pa nga yuta. Naapay mag-wave na di bisog nagakaitabo, no? Dili na may tabo. Magani nga, I think the question is all about donation. 50 square meters. Nga i-donate.
Kay mo nag-alima kaniya, tiguang na siya, nakununa siya nga ang usa siyang mga pag-umangkon nga mo nag-alima. Mo ni gi-discuss na to natong Lunes nga mo nag-alima kaniya kay tiguang na siya. Nahunanaan niya nga iyang ihatag ang 50 square meters ngadto sa nagbantay kaniya kay tiguang na siya. Ang ako na advice para madali deed of donation. All right. And so klarohon sab nato kay basin og dunay mga anak, murag way mga anak no. So mo paingon gyud niya sa iyang pag-umangkon. Okay, nganong ingon ko nga klarohon basig dunay mga anak kay naa man sila legitimate. Basin katong 50 square meters maapektuhan. So dili na pwede, dili valid ang donation. Ngano man kay gihilabtan niya ang mao nga 50 square meters nga naa legitimate kana siya silbing para sa mga anak. So dili basta-basta mag-donate. Atong tanaw nga dili ba apektado kini sa uban nga mga gipanag-iya nato nga mga property. Naklaro ba? Let me know og murag lisod gyud. Right. Septem Virgo, Noda Veritas question. Ako silingan last week Sir Frank ba naa siya gipaayo nga motor sa usa ka shop imbes nga maayo ang sakit sa iyang motor nagastuhan na noon siya dako abot og 9,000. Pwede ba niya isumbong ang shop ani nganong dili man? Anong dili pwede man? Pwede nga ni nga pareplisan og pisa. Patabang mo sa DTI. Patabang og dili madalag istorya, reklamo mo sa DTI. Oo. Kay ang DTI mutabang sa pag-monitor, regulate nga ini. Tungod kay gibaligya man ni ang DTI doon ay jurisdiction sa mga negosyo. Oo. Nakadumdum ko sa akong apo. Akong apo nagreklamo siyang high-end nga cellphone nga kinugihan gito niya. Dabi kay pasmo man. Sumbong siya sa DTI. Ingon sa taga DTI, "Ma'am, isuwat imong reklamo." Suwat sab siya. Gipatawag ang dealer sa cellphone oy. Ingon ang dealer sa cellphone, o di nimo ni madala nga ma-repair, pulihig bag-o. Otherwise, og di nimo pulihig bag-o, pasarduan ako ang inyong negosyo. Hadlok sila. Ay, nabago yung cellphone. Isog sa itong akong apo, di ito magpalakan siya, may isa itong mo bagi-bi. May isa ito siya. Kaloy sa Diyos. Nabago yung cellphone. And you have to assert your right because you are the owner. Di man na madala na ito og diha sa Price Stabilization Council. You go directly to the office of the DTI. Mismo ka ng mga brand yung sakyanan part, na limon law gitawag, nga ang imong sakyanan kung brand new, and eventually, within a certain period of time, na-discoveryhan nga daan nga daot, factory, may yung takong factory daot, factory defect. Naibalaod na nga pwede pulihan og bag-o ang DTI mag-enforce sa baong balaod. Tawag na lemon law. Alright, sige ma'am, si Ma'am Elizabeth. Ma'am, i-guideline siya gamay, no? Inunin mo nga, ay lang dali. Kaya na ay mga proseso ni ini. Na ay mga proseso. Ato sa ni nga sundon. Okay? Nalang sige. Nasurvey na god. Gamay na lang kuwang na ni. Pag officially, nanay respective nga technical description. Gamay na lang yung kuwang ni ini. Ato na lang yun ang nag-survey. Wa di mo tagaig kopya. Basin o wala. Okay, kajot lang ha. Okay. Daghan kayong salamat, sir. Iyang gi-record imong tubag. Gi-record ang tubag. Sige, taas-taas na ba to? Naunsa di ka, di ba? Marlon Malilong, ako bitaw, sir. Wala ko'y kagawad giline up. Mo na, inot-inot yun. Kay basig ka ng imong kagawad, maopay magpabangkas imo siya nga kining makapitan karam magyud kadugayan kining
palitir ako diha kay gigutom. Nahala o wa siya ko doy line up. Ako bitaw sir, wala ko'y gagawad line up karon kay para malihok og apas para makadaog kay mo serbisyo raman ta, di ba? Kung tugutan sa kapalaran ang Ginoo ra makibalo, gianan daghan ta matabang. Daghan tang matabang. Kadot asa na kung sumpay na to Kinig yung Seymour di ta Ginoo ra makabalo gianan daghan ta matabang ang senior citizen. Maong akong gitutukan sir kay wala pundo nila Sir Frank. Unsay maayong buhaton ana sir. O mananood ka ino nimo nga nibaw ko nga kamo dinhi ang uban ninyo diha klorom ako mo'y mutabang pag-facilitate ninyo nga moadto ko sa DSWD ug akong klaruhon ilabi na kamo baga ka ninyo wa mo mahibaw nga naa di mga pensyon diha ako nay mangunay sa pagpangutana didto. Nanaon nimo di ay? O di ba? So maingon dayon katong mga senior citizen, wa ganahan kay ko ni Marlon mubutar gyud ko niini. Di ba lon? Inana na lang yun ang atong pamaagi. Okay, nala sige. Salamat. Ma'am Elizabeth, gi-record makato. No, si okay sab gi-record. Lain pangutan na Nuda Veritas, Frank Hilas og Luod ang taga Comelec. Uy, Hilas og Luod. Labi na head sa Manila. Dugay namang pinalitay former Garci na issued pa og Hello Garci. Dako og dapal nga kwarta way dakop nangusog sila sa kandidato sa barangay kay 1,000 ra ilang masapi sa dagko nga kandidato milyon. Mao kanay reality. Hello Garci, kaluod mga kawatan tigpakaron ingnon Mr. Clean Kunuhay ang mipalit o wala mo palit sa vote sa mga kandidato. Pulos mangurakot, maihapra sa tudlo walay kurap. Taga Comelec mga maot murag Santos Kunuhay. Pero dool sa dughan exempted way kaso tabangan pa ha ha ha. Napay ha ha ha. Murag ko gabasa og comics ba. Grabe sila, no? Okay. Sige. Salamat kayo. Thank you. Sige, padangat pa sa inyo nga mga pangutana. Mintras nanto sa off-air, sir. Okay. Sige. Kining imuha nga off-air. Ako nang gibasa. Ha? Naay off-air niya dire. Sige. Laban lang. Sige, padayon ta din sa ato nga pagpanaguban. Maikog man ko mo disturbo ninyo, sir. Frank kay on duty rabamo. Kanang dili lang duty. Ha? Sige. Thank you. Sara ba oras? Ay, 8 minutos na sa di pa mo dangat ang alas 4. Kadyot lang ha. Kadyot. Walay pangutan na diri sa 0917-704. Lain ang nasulod diri ang agency ng utana. Ay kabala ka, tubagon lang ka. To gi-review pa ni ma'am. Abot ra gyud nga alam mo katingala part ko na naay mga maningog na mo dinhi apan approval ni ma'am. Ayop na minaw karon si ma'am, no? Kadyod lang kapakli-pakli pa ko sa uban diri nga mga papilis kay ako ning basahon. Na magiwa na ko mabasa nga nabasa ko naman niyo kining isa. Wa lang nako butangi og check. Okay, dito ko sa lain nga pangutana, ha? Si Marlon, sige, salamat
nahayagan nako sir. Nahayagan nako sir. Sige. Alright, di ang laing pangutana. Walk-in nga pangutana, dili ni gikan sa direkta gikan sa atong mga suki na atong mga tigpaminaw. Edot, kay basin og ni ana po mo ni agumod man basin og ni ay lain nga pangutana gikan sa usa sa atong mga tigpaminaw. So far wala dire, no? Sige. Sir Frank, maayong hapon. Ingon man sa imong mga kauban diha, namatay, so man ni, namatay ang among ginikanan og nahimong away sa pagbahin to alagi o. Nahimong away sa pagbahin sa mga kabilin. Among na sabtan nga pareho gayod ang gidakon. Pareho dili mahimo nga ako dako kay isog ko. Di man na pwede. Among nasabtan nga pareho gayod ang gidakon sa among property kung isgutan ang pagbinahinay. Exactly. Okay? Ang problema, daghan ang mag-ilog sa maayo nga pwesto. Morning na dumduman, isgutan ako kaganina. Okay. Naay mga kasog nga mag-ilog, dili ga kasulbad, mag-away, magdumot na pod, unya magsupak na dayon. Dili dayonon ang pagbinahinay. Maayo nga pwesto. Usa sa akong mga igsuon, sugot na lang siya bisan ko naa siya sa tunga. Oy, kamaayo nga igsuon, oy. Basta padakon, okay, basta padakan iyang bahin. Okay ba ni nga ideya, Sir Frank? Ay, okay kaayo. Kining pagbinahinay sa yuta baya, depende sa sabot. Nanganay uban may nga mag-wave siya sa bahin. Na mga kaso na part. Ano man, kay siya, arang-arang ngayang kahimtang, na siya yuta, na siya ranso, no? Na siya katubhan. O niya iyang mga igsoon gimila-mila. So, unsaon pa man niya ang iyang bahin? Nga na naman siya dako nga kabtangan, dako na siya bahandi, nga tuan na siya sa laing lugar nga nagapadayon sa iyang negosyo, di ba? Naingon na. So, depende kini sa sabot-sabot. Pero dili na to pwede matayog ang gitawag na to sa balaod nga legitimate. Magsugod ta diha. So, kung mag-wave siya, ang iyang legitimate mo ibut ipasabot nga di siya mo dawat, i-wave ka na, pabor siyang igsuon nga, galisod gyud siguro. Pwede ba na? Ngayon di man pwede. Depende malagi na sa sabot. Mo nang gingon ako kaganina nga magbinahinay na sabot gyud kay bawo ka ang epekto nini og di magakasinabtan ay part. Malangan ta og samot kay maabot man ta sa korte. Busa primero sinabtanay gyud. Dili may tabo nga ma-execute na to ang extrajudicial settlement of estate kung naay gasupak bisag isa. Daghan na kayo ako daw na ko'y personal nga experience po na ini. Among gaway na siya. Maay na gyud. I think ang iyahang pensyon 500,000 a month ang iyang pensyon. Nana lugar, no? So among gaway siya, amang kakuyapin na ng 500,000. Okay. And so, siya lang ang ga-object. So, gaminghoy in town ang mga igsoon because the rest of the brothers and sisters are in dire need of the money. Nang tanog mga 2 or 3 years, nausab ang unahuna part. Ingon siya, okay na. See? Pag okay na, wala na problema. May nga ang iyang pag-object, yung siya nga, object lang ko. Di sa, pwede. May nga kayo mo mailibit ang kaso dito sa korte. So, mo'y makapasangit. Muna nga, ang moral lesson nini, basta gani mag-execute kita og extrajudicial settlement, mangusagid ang tanan. Walay magsupak-supak. Okay? Sige. Last na lang ni, no? Last na lang ni. Good afternoon, Sir Frank. Gusto unta kung makigmeet nimo personal kanang dili ka duty. Ugma, pwede.
Ari ako dire pero gumikan sa traffic murag dili ko makaasa nga on time makaabot ka. Naa naman ko sayo dire. Naa naman ko. Maka-entertain naman ko og mga kuan di usa nga ni buntag sayo. Uy, duha gyud diretso nga mga kinsa man ni usa na may morgue sungkod. Nakon sa ato, siya sir kining mangihi ko kay namo ko nung CR nyo ni. Oh, kay siya na ituyo sa opisina ni Congressman Lordan Suan, kaihion siguro siya. Oh, nako, oy, okay kayo to na diha. Oh, gina nako. Sayo, kay nanira pa ko, wa pa ko, buto ang pantog na to ba? Sayo ba ko? Good afternoon, Sir Frank. Gusto unta kong makigmeet nimo personal kanang dili ka duty na i-refer sa imuha kining documents nga akong gihuptan bahin sa ni sayuta nga ang tag-iya among grand aunt. Nga dalagang ulay nga namatay na o gustong angkunon sa usa sa namong uyuan. Igsuon selbe. Mahimo nga mabahinan siya. Kung walay anak ang imong aunt, ang imong auntie. Ikaw sab mabahinan ka representing sa imuha nga papa nga igsuon sa imong igsuon sa imong auntie. By representation. Pwede ka. Initially ang problema lang nini pagtipak-tipak. Kung natipak-tipak na ma-identify nimo nga the size of the property that you're supposed to inherit and the different shares sa mga property nga gusto po na to ipasunod na to sa uban. Sa laktod, mugasto gyud ta. Muduol ta og geodetic engineer may tungod na ini. Okay? Sige. Pero kung panalitang gusto gyud nimo nga makikita ka nako, anong dili man? Oo. Pangihit lang daan. Okay, wala tayo panahon o oras din sa ato karon nga. Okay, Sir Frank, ingon siya. Anha ko sayo og mapuhon. Salamat. Sige. Si Mr. E.D. P. Vida. Maguning suki na to. Subli, wala tayo kong panahon o oras din sa ato nga pagpanaguban sa ato nga tulumanon o ato sang basahon ang importanteng topic ni Ma'am Girlie. Karong gabi, alas 6 antak na sa kagabion, inyo kini babati dinhi sa Radyo Ultra. Kadyot lang kayo ha kay akong basahon, no? Kadyot lang ha. Asa na ba to ha? Dera. Alright. Kung nagsunod ta sa Ginoo, kinanglan andam usab kita mo pasaylo. Okay, ako balik ko na. Kung nagsunod ta sa Ginoo, kinanglan andam usab kita mo pasaylo. So mauni ang ako ipaybaw di kaninyo, importanteng gilisgutan, alas 6 ang takna sa kagabion din sa Radyo Ultra sa programa nga Kalipay nga Mula Hutay. Sa nga sa tungkuyo karangpuna, Ricky Langga, kami moingon, salamat sa inyong pagpamino kanunay ug maayong hapon.